Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Testimony lang po ako about sa Labubo. Labubo. Kasi kanina, off ko kasi, tapos nagbiyahe ako papuntang simbahan. May nakasabay ako na may nakasabit yung bag niya na may labubo. Tapos, malapit lang sa akin. Tapos, nung bumaba ako, sumakay ulit ng bus. Kunting ano lang takbo ng bus. Parang sabi ko, ba't nahihilo ako? But nakahinto naman kasi stop yung nag-red light. Tapos nakahinto naman yung bus. Bakit parang tumatakbo pa rin yung bus? Sabi ko ganun. Tapos biglang sumakit yung tiyan ko. Tapos biglang parang masusuka ako. Tapos sabi ko nga, may dala-dala ako palagi ng Holy and Exercise Oil. Tapos uminom ako ng kunti. Tapos nag-prayer lang ng kunti na, sabi ko na, in the name of Jesus Christ of Nazareth, spirit of, yung masakit yung tiyan at spirit of nahihilo, parang sinabi ko lang ng ganun. I command you, go directly to the foot of Jesus Christ and never come back again. Tapos, pagkatapos nun, dumighay ako. 2 bisis. Tapos nawala yung sakit ng tiyan ko. Parang hindi na ako nasusuka, hindi na ako nahihilo. Yun lang po. Yung labubo, parang iwan ko kung anong nandun. Yan lang po. Thank you. Magandang gabi at maraming salamat. Brother Romer, anong masabi mo doon sa labubo, Brother Romer? Ibigay mo ni bro, si bro Wendell. Si Brother Wendell? Pakisa ko, Brother Wendell, ano yung meron sa labubo? Bakit parang may something wrong at bakit parang sikat siya ngayon? Brother Wendell? Brother Wendell? Wala yata si Brother Wendell. Ayun. Occult talaga yung labubo na yan, no? At may mga kaso kami na tulad sa kanya, biglang sumakit lang yung si FD na babae. Sumakit ang tiyan dahil sa labubo, kaya dinideliverance ko. So, meron pang isang kaso kaugnay dyan. So, kaya ang ilang mga exorcist, dahil tingnan nyo yung imahe ng labubo, demonyo talaga. Kaya yung ilang mga exorcist nagbabala talaga kaugnay diyan dahil occult object yan. So demonyo, fallen angels, so bawal tayo magkaroon ng fallen angels. At maraming mga na biktima dahil sa pagkakaroon ng labubo. So, ingat talaga. At kung meron man kayo, isuko yan. Brother Wendell, sino ang nakatuklas, Brother Wendell, na occultism ang labubo? May mga exorcist, tinatalakay ko na yan at inilabas ko yung pahayag ng ilang mga exorcist kaugnay dyan. Paano siya natuklasan na siya isang occult object?
kung tingnan mo lang yung mukha yung demonyo, no? Mga maliliit na mukha ng mga demonyo at tandaan natin, nagsimula yan sa cartoon characters. At yung mga cartoon characters na nauna na nating talakay ay produkto sa tinatawag na the New Age Movement. At tandaan natin, yung New Age Movement, revivalist yun sa grupong Gnosticos, na ang Gnosticos ay itinatag ni Simon Magos, the magician. Ano daw yung labubo, bro? May mga nagtatanong yata, bro, dyan do. Ano daw yung labubo? Yung labubo? Nagmamahal ng may Iba yata kabubuhan ang yun. nanonood. Labubo, alam. ating tinako ano yung labubo, no? Ano yung Labubo yung ano yun, Brother Angel, yung mga nagmamahal na may kabubuhan. Oo, Eto. labubo. Bobo salam. Ate mo na ipakita ko ano itsura ng labubo. Kasi, ano yan eh. Ayan. Ang sabi ganito, labubo, ito, balaking ko lang konti kasi liit-liit eh. Ayan. Ito, labubo is a brand of collectible plush toys, specifically Monster Elves, created by Hong Kong artist Kasing Long and sold exclusively by Pop Mart. Labubu is also the name of the main characters in the Monster Story series. The characters are known for their unique blend of cute and slightly mischievous designs, often seen as bag charms or keychains. Ito, Labubu. Yung imahe niya. Ayan. Yan ang imahe ng Labubu sa mga natatanong. So, ang tanong, ano naman na kadalasan nangyayari sa mga nabiktima ng Labubu, Brother Wendell? So, yung iba, bigla lang sumakit yung kanilang tiyan, pero yung iba naman, naalala nyo si Ivana, di ba? Katabi niya ang labubu sa kanyang higaan, di ba? Naopera siya at lumubong-lumubo ang kaniyang tiyan at na kuhaan siya ng tubig sa loob ng tiyan. So, kaya isa yan sa tinatalakay natin at mga lumapit dito na nakabili, biglang sumakit ang tiyan na di talaga maintindihan ang sakit. So pagkatapos ng isinagawang deliverance, biglang nawala naman. Pero kaya di naman lahat dahil ang daming mga nagkaroon ng ganyan, bumibili ng ganyan at napakamahal umano ang presyo ng labubo. So ang punto dito, mag-ingat. Kaya nga, ang ilang mga exorcist nagpahayag na huwag magkaroon dahil yung monster na karakter na yan ay siguradong may infestation. Okay, thank you sa iyo, Brother Wendell. And then, tanong mo dito from Ariana Faith. Nag-pray po ako rosary, pero yung rosary ko, yung cross niya po, baliktaran. Ito na pala natin na hindi namin nasagot kasi wala ka, Brother Wendell. Pagkasagot to, Brother Wendell, rosary siya, Brother Wendell, na ang cross ay baliktaran. Anong sayo mo dito, Brother Wendell? Okay ba to? Okay, una, hindi lahat na mga baliktaran ang cross ay occult. Ito, tinanong ko yan kay Father Winston Cabading, Order of Preachers at Exorcist, dahil meron umanong mga simbahan na circle ang configuration sa naturang simbahan at magmimisa ang pare na sa gitna at ang nakalagay ay yung cross sa altar na baliktaran dahil circle ang configuration ng naturang simbahan, no? So, magiging occult lang ang naturang cross na baliktaran kung ito ay mga ginagamit sa superstitious beliefs, mga occult practices.
So, ulitin ko, hindi lahat na baliktaran na cross ay occult agad. Dapat malaman saan galing ang naturang cross na o rosary na may baliktarang cross. Kung yun ba'y galing sa occultism o grupo, huwag gamitin. Pero kung galing lang yan sa simbahan, pwedeng gamitin natin provided na i-publish yan. Okay, next question naman from Pure Catholic. Good evening. Tanong ko lang po, ang ate ko pinainom ko ng holy oil. Ang nangyari, nagsuka at nagkaroon ng rashes. Ano po dapat gawin? Pakisagot po, pero Catholic po siya. Brother Wendell. Una, huwag agad-agad gamitin ang mga sacramentals, lalo na kung may malalim na bandage ang gagamit nito. Halimbawa, kung ang gumagamit ay palaging nagpunta sa albularyo, may mga occult practices, may mga superstitious beliefs at matagal nang hindi nangungumpisal. So, naalala niyo yung sabi ni Father Jose Francisco Siquia na, sandali hinahanap natin yon. Anong sabi niya? Kung gaano nakatagal na walang kumpisal at kung mangungumpisal man, ang mga demonyo'y nananatili pa rin sa katawan. No? Dahil sa tagal na hindi nangungumpisal. So, how about yung gumagamit lang ng sacramentals pagkatapos walang kumpisal? At patong-patong na yung mga occult practices, superstitious beliefs. So, ang tanong, may epekto ba? Walang epekto, kundi nanganganib pa rin siya. Bakit? Dahil sa malakas na bandage, para bang may umbrella na tinatabunan lang ang mga espiritu na nasa kanyang katawan. At dahil nasaktan sila sa aversion of sacramentals, yon nag-retaliate sa kanyang sarili mismo para para sa paggamit sa naturang sacramentals. Kaya huwag agad-agad gamitin, lalo na sa mga taong matagal nang walang kumpisal at hindi na renounce yung mga occult practices.